Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about Hermes Trismegistus. His name has been mentioned a few times in the podcast, and I've always wanted to learn more about him. The source for this deep dive is the book by Gary Lachman, The Quest for Hermes Trismegistus. Kumusta? Ngayon, pag-usapan natin itong isang medyo misteryosong karakter mula sa mga source mo, si Hermes Trismegistus, yung 3 beses na dakila. Madalas marinig yung pangalan niya, pero sino ba talaga siya? At gaano ba kahalaga yung mga ideya niya na parang relevant pa rin hanggang ngayon? Silipin natin yung mga key points mo dito. Magandang pag-usapan yan kasi si Hermes Trismegistus, halo talaga siya ng alamat at kasaysayan eh. Ah, talaga? Oo. Sa mga kwento, siya daw nagturo ng pagsulat, ng batas, alkimiya, astrolohiya, halos lahat. Wow. Yung mga pundasyon ng sibilisasyon, kumbaga. May nagsasabi pa nga na nabuhay siya bago pa yung malaking baha. Grabe naman yon. Pero kung titingnan natin sa lente ng history, itong figure na to, resulta siya ng tinatawag na syncretism. Syncretism, ano yon? Bailey, pag-isa. Pagsanib ng mga elemento galing sa iba't ibang kultura o relihiyon. Sa kaso niya, pinagsama yung Griegong Diyos na si Hermes. Okay, si Hermes. At yung Egyptian God of Wisdom na si Thoth. Hermes at Thoth, okay. Nag-umpisa to sa Alexandria. Alam mo naman yung lugar na yon, talagang melting pot ng iba't ibang kultura, iba't ibang paniniwala noon. Oo ma. So parang isang super figure na pinagsama yung Greek at Egyptian wisdom. Nakakaintriga. Tapos may mga teksto, di ba? Yung Corpus Hermeticum. Ano yung laman nun? Ano yung pinaka-core idea? Eto na. Yung Corpus Hermeticum, collection to ng mga dialogues at sulatin na philosophical, medyo mystical. At kung may isang konsepto na nasa puso niyan, yun yung gnosis. Gnosis, okay. Importante ito kasi hindi siya yung ordinaryong kaalaman, yung episteme, na nakukuha natin sa libro or sa logic lang. Hindi lang intellectual? Hindi, ang gnosis bali, direct experience siya. Intuitive understanding ng mga spiritual truths. Parang bigla ang pagkamulat. Parang epiphany. Oo, parang ganun. Isang kaalaman na nararanasan mo mismo, hindi lang iniisip. Sinasabi nila, ito raw yung nagpapalaya sa kaluluwa. Okay, parang spiritual awakening nga. Mas personal. At may sikat na kasabihan dun sa Emerald Tablet niya, di ba? Na parang konektado dito. Yung as above, so below. Eksakto. Yan na yun. Kung ano ang nasa itaas ay siya ring nasa ibaba. Yan yung pinakasummary ng prinsipyo ng pagkakatugma. Pagkakatugma ng microcosm, yun yung tao, yung maliit na mundo, tsaka yung macrocosm, yung universe, yung malaking mundo. Okay. Ibig sabihin, yung mga batas, yung mga pattern, yung mga enerhiya sa buong universe, makikita mo rin sa loob mo, at vice versa. So, konektado lahat. Konektado lahat. At ito, naging pundasyon to ng Western alchemy, ng astrology, ng maraming esoterikong tradisyon na naghahanap ng koneksyon ng sarili sa universe. Malaking impact niyan. Okay, malinaw. Pero teka, dito papasok yung parang twist, tama ba? Kasi nung Renaissance, akala nila itong mga Hermetic texts galing pa sa super ancient Egypt. Mas luma pa kay Plato. Oo. At big deal yun sa kanila kasi naniniwala sila sa Prisca Theologia. Prisca Theologia. Yung idea na may isang original, pure na theology o wisdom na galing sa Diyos, binigay sa mga pinakaunang tao. So para sa kanila, the older, the wiser. Di ba? Oo nga naman. Kaya tingin nila sa Corpus Hermeticum, wow, eto na yung ebidensya ng sinaunang karunungan. Pero ito na, noong 1614, may isang scholar si Isaac Casaubon. Mabusisi siya. Okay, anong ginawa niya? Gumawa siya ng linguistic analysis. Pinag-aralan niya yung mga salita, yung style, yung mga konsepto sa texts. Tapos? Ang conclusion niya, hindi ito galing sa sinaunang Egypt. Based sa language, nasulat lang to malamang between 1st to 3rd centuries AD. Hindi pala ganun katanda. Hindi pala. Panahon na ng Greco-Roman Egypt.
Malamang sa Alexandria pa rin. Naku, patay. E di parang na-debunk. Malaking dagok yun siguro noon? Oo, malaking dagok yun sa paniniwala na si Hermes thief ay parang kasing edad ni Moses. So nawala na ng saysay yung Hermeticism? Itinapon na lang? Hindi naman totally nawala, pero malaking dagok dun sa ancient wisdom claim. Ang nangyari, parang nagiba lang ng anyo yung impluensya. Paano nagiba? Yung mismong konsepto ng gnosis, yung paghahanap ng personal connection sa divine, yung symbolism ng as above so below, nagpatuloy yon. Pero naging mas pailalim, mas naging esoteriko. Nag-underground. Sinasabing malaking influence niyan sa mga secret societies tulad ng Rosicrucians, baka pati sa Freemasonry kasi ginagamit nila yung mga simbolo, yung mga initiation process. Interesting. So yung mga ideas patuloy na umakit sa mga tao na naghanap ng mas malalim, mas personal na spirituality na medyo hiwalay sa mainstream religion. Kaya pala, so si Hermes Trismegistus, hindi lang siya isang tao, kundi parang isang complex figure talaga. Halo ng mytho, history at symbolism. Oo, ganun nga. At yung mga ideya niya, lalo na yung gnosis at as above, so below, parang nag-aalok ng ibang paraan ng pagtingin sa mundo, tsaka sa sarili natin. Tama. Kahit na nalaman na hindi pala kasing luma ng akala yung Hermetic thought, malinaw na nag-iwan ng marka. Nagpatuloy pa rin. Nagpatuloy talaga. At dito siguro, maiiwan yung isang tanong sa'yo, tsaka sa mga nakikinig. Ano yun? Sa panahon natin ngayon, na parang ang dami-daming information, data overload, di ba? May lugar pa ba yung gnosis? Yung tung direct intuitive understanding? Magandang tanong. At yung mga tinatawag nating ancient wisdom, kahit napatunayan na hindi kasing ancient ng akala natin, may maituturo pa rin kaya sila sa atin. Tungkol sa buhay, sa lugar natin sa universe, anong sa tingin mo?